Magandang araw sa Lee and congratulations sa unang episode ng Balitang Q. Congratulations and Manny at magandang araw sa iyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Manny Flores. Ako naman si Lay Pascual. Ngayong araw, ihahatid namin sa inyo ang pinakahuling kaganapan kasama ang Filipino community dito sa estado ng Qatar. Kasama aming mga news correspondents, ihahatid namin sa inyo ang iba't ibang pangyayari at impormasyon na dapat ninyong malaman. Para sa ating headline, pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Jejomar C. Binay, inalam ang kalagayan ng mga OFW sa Qatar. Para sa Balitang Eskwela, Young Achievers Montessori School nagdaos na ikalawang taon ng pagkakatatag. Kilalanin natin ang mag-asawang Janet at Arnold Soriano, mga natatanging OFW sa likod ng tagumpay ng Batangas Best Restaurant. Para sa Balitang Sports, grupong Pinoy ng UPMMG sumabak sa kanilang pinakahihintay na track day ng motorsiklo at kotse sa Lusail International Circuit. White Team tinanghal na kampiyon para sa kauna-unahang Ambassadors Cup 2011. Para sa Travel Q, tunghayan natin ang isa sa mga paboritong pasyalan ng mga Pilipino sa sentro ng Doha at ito ang makasaysayang Souk Waqif. Sa Balitang Embahada, Philippine Institute of Civil Engineers nanguna para sa blood donation campaign. Kamakailan ay bumisita ang pangalawang Pangulo ng ating bansa na sa Vice Presidente Jejomar Binay upang malamin ang kalagayan ng mga OFW dito sa Qatar. Para sa ating headline, magbabalita si Flor Cabrito. Naging makabuluhan ang pagbisita ni Vice Presidente Jejomar Binay sa Philippine School of Doha, kaugnay sa isinagawang community consultation sa pagitan ng ating mahal na pangalawang Pangulo at mga leader ng Filipino community dito sa Qatar. Bahagi ng kanyang 2 araw na official visit ang makipag-ugnayan sa iba't ibang opisyal ng organisasyon upang pakinggan ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Parte ng kanyang misyon bilang Chief Presidential Advisor on OFW Concerns. Pinangunahan ni VP Binay ang panel mula sa iba't ibang sektor ng gobyerno tulad ng SSS, Pag-ibig, Hulu at OWA upang sagutin ang mga katanungan na idinulog ng ating mga kababayan. Nabigyan naman ng pagkakataon ang lahat ng nais magtanong habang hindi naman natin matiyak kung lahat ng dumalo ay nakumbinsi sa kanilang mga pahayag. Isa sa mga nagtanong sa pangalawang Pangulo ay isang OFW na nagpakilalang si Myron Hernandez. Ayon kay Myron, namatay ang kanyang ama noong 2005 kung saan noon nabubuhay pa ito ay nagtrabaho sa 3 kumpanya. Nang sila ay mag-claim na ng benepisyo sa Pag-ibig, sinabi umano sa kanya ng taga-Pag-ibig Atrio Makati na kailangan makipag-ugnayan sila sa 3 kumpanya na pinagtrabahuhan ng kanyang ama upang makuha ang detalye ng kontribusyon na ayon kay Myron ay malaking abala dahil wala na silang alam tungkol sa detalye ng mga nasabing kumpanya. Kung saan branch ng Pag-ibig nakaregister yung employer ng iyong kumpanya, doon ka mag-claim ng iyong provident claims. Mula rito sa Philippine School of Doha, Flor Cabrito nagbabalita para sa Balitang Q. Kilalanin ang mag-asawang Janet at Arnold Soriano, mag-asawang OFW sa likod ng tagumpay ng Batangas Best Restaurant. Ipakikilala sa atin ni Jojo Junio. Ngayong hapon ay masasaksihan po natin kung paano nagsimula at napaunlad na mag-asawang Arnold at Janet ang isang dati napakaliit na kainan na ito na ngayon ay isa na sa pinakamaunlad na Filipino restaurant dito sa Qatar. Bukod sa pagiging masikap, kilala rin tayo mga Pilipino na hindi kontento sa kung ano man ang kalagayan natin sa buhay. Mahilig tayong tumuklas ng mga bagay na sa ating palagay ay magkakaroon tayo ng pagkakataon upang umunlad sa hinaharap. Ganito ang nangyari kay Janet Soriano. Mula sa pagiging sinino ng bahay, nagtrabaho siya bilang sekretarya, admin staff at document controller. Subalit hindi niya nakita sa kanyang sarili bilang empleyado habang panahon. Sa palagay niya, mas mayroon siyang kayang patunayan bukod sa pagiging pangkaraniwang empleyado lamang. Noon pa man ay pangarap na niya ang magkaroon ng sariling negosyo na bagamat hindi ito nagkaroon ng katuparan nung sila ay nasa kanyang probinsya sa Batangas. Pinilit ni Janet na hanapin ang kanyang kapalaran dito sa dayuhang lupain. Bagamat sugal ang kanyang pinasok na negosyo, hindi nawalan ng loob si Janet upang patunayan sa kanyang sarili na kaya niyang umunlad, hindi bilang empleyado kundi isang negosyante. Sa nakalipas na 2 taon mula na hinawakan ni Janet ang nasabing restaurant na bagamat hindi kumikita, lakas ng loob at pananalig sa Diyos ang kanyang naging sandalan upang malampasan ang mga pagsubok.
Dahil sa pagnanais na mapaunlad ang negosyo, walang sinayang na sandali si Janet, bagamat maempleyado siya na pwedeng gawin ang bawat iutos niya. Madalas ay siya mismo ang tumatao sa kanyang restaurant upang personal na gawin ang mga bagay na nakabubuti sa kanyang negosyo. Makalipas ang mahigit 7 taon, malayo na ang narating ng Batangas Best Restaurant dahil sa pagsumikap ng mag-asawang Janet at Arnold. Sa aming pagdalaw sa nasabing restaurant, aming naabutan ng mga Pilipinong suki na ng nasabing restaurant. Tinanong namin sila kung ano ang kanilang masasabi sa mga pagkaing inihahanda sa kanila ng Batangas Best. Madalas ba kayo kumain dito sa restaurant na to? Oo, madalas kami kumain dito. Ano naman, kamusta naman ang pagkain, ang lasa ng pagkain? Naku, masarap po. Nakuha ba nila yung pareho ng kung ano man ang nakakain natin dito sa Pilipinas? Oo, kasi ito yung nami-miss natin kanina. Pero sa ano naman, presyo, okay naman sa inyo? Affordable naman kasi nga masarap. Kaya sinarap ko. Yung service nila rito, para kang nasa Pinas. Kaya minsan nawawala yung pagka-homesick mo. Ano ang special na pagkain na matitikman ng ating mga kababayan dito sa restaurant nila? Meron tayo dito nga sisling sisig, bulalo, kalderetang kambing, bopis, daing na bangus, Nagugutom ako nun. at saka marami pang iba. Ayon nga kay Janet, sarap ng lasa at murang presyo ang dahilan kung bakit patuloy ng tinatangkilik ng ating mga kababayan ang kanilang restaurant. Ayon nga kay Janet, Mapapa-extra rice ka sa sarap. Mula rito sa Batangas Best Restaurant, Jojo Junio nag-uulat para sa Balitang Q. Sa Balitang Embahada, Philippine Institute of Civil Engineers nanguna para sa blood donation campaign. Ibabalita sa atin ni Rico De La Rosa. Nandito po ako ngayon sa OWA Polo Ground upang saksihan ang sinasagawang bloodletting ng PICE Qatar Chapter. Bilang pagtalima sa kahilingan ng Hamad Medical Corporation at sa panawagan nito kaugnay sa pagdodonate ng dugo, agad na tumalima ang Philippine Institute of Civil Engineers Qatar sa pamamagitan ng pagbubuo ng isang blood donation campaign mula sa mga kasapi at kamag-anak ng miyembro ng nasabing organisasyon. Ayon kay Engineer Jerry Managelod, kasalukuyang Pangulo ng PICE, layunin ng nasabing programa ay makatulong hindi lamang sa ating mga kababayan, kung hindi maging sa ibang lahi na makikinabang sa mga iaali na dugo, kung saang 103 ang nagkaloob ng kanilang dugo. Ang blood donation campaign ay nasa ika-4 na taon ng sinasagawa ng PICE at may temang Save a Life, Donate Blood. Ito ay sinagawa sa Polo Ground kung saan umabot sa kabuuang 23,000 cc ang na-donate na dugo. Isa sa mga donor ay si Engineer Judy Agustin, Senior Civil Engineer ng ICOM. Ayon kay Agustin, pangalawang taon na niya ngayon na nagbibigay ng dugo dito sa Qatar. Ang kanyang mithiing makatulong sa mga nangangailangan ang siyang humihimok sa kanya na magpatuloy sa programang ito. Unang-una, alam mo naman po natin na pagbibigay po ng dugo ay hindi lang maganda sa kalusugan. Mas mahalaga po malaman natin na ang pagbibigay po ng dugo ay isang marangal na kaunlaw. Hindi lang po para sa ating mga Pilipino, kundi para po sa lahat ng tao dahil nandito po tayo sa Qatar na mangangailangan po ng ating dugo. Sinabi naman ni Engineer Jose Panganiban, dating Pangulo ng PICE, na lamang ang blood donation campaign sa mga programa ang sinasagawa ng kanilang samahan. Kasama sa mga proyektong ipinutupad ng PICE bawat taon ay ang patuloy na pagsasagawa ng training at seminar upang maiangat ang antas ng kaalaman ng bawat kasapi sa bawat aspetong kailangang malaman ng isang civil engineer. Pinalawak namin ang kaalaman ng mga membro, lalo-lalo na sa safety. Nag-organize kami ng mga seminars at pinalalawak namin ang kaalaman ng mga membro na involved sa construction. Ang kahalagahan ng safety, hindi lamang yung technical knowledge bilang isang civil engineer, kundi pati na rin ang environmental aspect sa isang project. Masaya namang ibinalita ni Engineer Panganiban na sa kasalukuyan ay maabot na sa mahigit 1,000 ang miyembro ng PICE sa Qatar at patuloy pang nadadagdagan. Mula rito sa OWA Polo Ground, Rico De La Rosa, nag-uulat para sa Balitang Q.